Mas lalong pinatindi ng US military ang kanilang pambobomba sa Iran. Sa katunayan ay sa unang pagkakataon, nagsagawa ang US Air Force ng daytime bombings gamit ang mga matitinding armas gaya ng Hellfire missiles na tumarget sa mga pasaway na barko at sa mga lugar na malapit sa kabisera ng bansa, ang Tehran. Mas pinalakas din ng US ang pambobomba sa mga coastal military target at mga isla na ginagamit ng Iran na balakid sa Strait of Hormuz. Dahil dito ay maugong ngayon ang mga tanong at usap-usapan. Naghahanda nga ba ang US sa isang ground offensive upang i-take over ang mga islang ito, maging ang Kharg Island na pusod ng oil production ng Iran? Matutuloy na nga ba sa wakas ang plano ng US invasion na hindi nangyari dati sa unang bugso ng digmaan? At kung matutuloy man, paano ito isasagawa ng US at gaano ito kadelikado? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Bago pa sumikat ang araw noong July 16, biglang umalingaw-ngaw ang air defense alarm sa paligid ng Tehran. Naka-full alert ang mga depensa ng Iranian Army dahil sa mga pagsabog na iniulat malapit sa Tehran at sa Semnan, isang probinsyang konektado sa ballistic missile production at space program ng bansa. Ibig sabihin, lumalawak na at tumitindi ang target area ng Estados Unidos. Nagsimula ang panibagong pambobomba noong July 8 matapos tamaan ng 3 merchant ships sa Strait of Hormuz noong July 7, sinisi ng Washington ang Iran. Idiniklara ni President Donald Trump na tapos na ang ceasefire at mula noon, sunod-sunod at walang tigil na ang banat ng Amerika. Noong July 15, naglungsad ang US military ng bihirang daytime attack sa Greater Toomd Island na kauna-unahang pagkakataon nilang ginawa. Hindi ito simpleng bagsak bomba lang. Tumagal ng 90 minutes ang operasyon laban sa Iranian Coastal Defense at cruise missile sites. Maliit ang Greater Toomd Island pero sa sobrang bigat ng pwesto nito, nasa bungad ito ng Strait of Hormuz at ginagamit bilang forward military position ng Iran. Mula rito, kayang bantayan ng Iran ang mga barkong pumapasok sa Persian Gulf at suportahan ng missile, drone at fast boat operations laban sa mga malalaking barkong pangkomersyo. Pagkatapos niyan, lalo pang tinaasan ng Amerika ang volume ng baglaglag ng bomba. Ayon sa CENTCOM, tinamaan ng Iranian command centers, air defense sites, missile at drone capabilities, coastal surveillance facilities at naval infrastructure. Kasama sa target area ang Bandar Abbas, pinakamahalagang port city ng Iran sa Strait, at tahanan ng malalaking pasilidad ng regular Navy at Revolutionary Guard. Sa katunayan ay gumamit pa ang US ng mga unmanned speedboat na tinatawag na Corsair. Nag-ulat din ng Iranian media ng mga pag-atake sa Semnan, Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi at Sistan at Baluchistan. Pero tandaan, hindi pa lahat ng lokasyong ito ay independently verified at hindi rin inilabas ng CENTCOM ang eksaktong aircraft o precision weapons na ginamit sa bawat strike, kaya walang hulaan kung Tomahawk ba, JDAM o ibang klaseng missile. Sa lugar ng Bampur, sinabi ng Iranian military na hindi bababa sa 13 missiles ang tumama sa barracks ng 388 Mechanized Infantry Brigade. 7 sundalo, kabilang ang mga conscript at career personnel ang napatay habang marami ang nasugatan. Sa Avas, isang strike malapit sa Shahid Baghay Hospital ang nagpilit sa emergency evacuation ng 211 cancer patients. Hindi pa kumpirmadong direktang tinamaan ng ospital pero ipinakita nito kung gaano kalapit ang labanan sa mga sibilyan. Sa kabuuan, ayon sa Iranian Health Ministry, hindi bababa sa 35 patay, mahigit 30 sugatan at 72 ang nananatili sa ospital. Hindi sinabi kung ilan dito ang sibilyan at ilan ang combatant. At habang papalapit ang mga pagsabog sa Tehran, gumanti ang Iran ng mga missile at drone attack laban sa mga base na may presensya ang Amerika sa Kuwait, Bahrain at Jordan. Pero ang pinakakaibang atake ng Amerika ay hindi nangyari sa lupa. Nangyari ito sa gitna ng dagat habang umuulan ng bomba sa Iran. Isang halos 333 meters na oil tanker, mas mahaba pa sa 3 football fields, ang tuloy-tuloy na naglalayag patungo sa pinakamahalagang oil terminal ng Iran. Ilang beses na itong binalaan ng Amerika pero hindi ito huminto. Maya-maya, isang US military aircraft ang lumapit, nag-lock ng target at nagpakawala ng Hellfire missiles diretso sa smokestack ng barko. Ang tanker ay ang MT Belma, isa itong Curacao flag commercial crude oil tanker na patungo ayon sa CENTCOM sa Kharg Island.
Matatandaang noong July 14, ibinalik ni President Trump ang naval blockade laban sa mga Iranian port. Pagkaraan lamang ng halos isang araw, nakita ng American forces ang Belma na naglalayag sa international waters papunta sa Karg, ang terminal na humahawak sa tinatayang 90% ng crude oil exports ng Iran. Ayon sa CENTCOM, paulit-ulit na inutusang magbago ng direksyon ng Belma. Dalawang iba pang commercial vessels ang sumunod at umatras. Pero ang Belma, deadma umano at dumiretso pa. At doon na pinaputukan ng smokestack nito gamit ang AGM-114 Hellfire missiles. Kilalang air-to-surface precision weapon ang Hellfire. Karaniwan itong ginagamit laban sa armored vehicles, maliliit na barko at point targets. Hindi binutas ang cargo tanks at hindi pinasabog ang katawan ng barko. Sa funnel o smokestack itinutok ang mga missile, bahagi ng barko na konektado sa exhaust at machinery system. Ang resulta, na-disable ang tanker at napahinto ang paglalayag nito patungong Karg. Pero walang inilabas na detalyadong damage assessment. Hindi pa kumpirmado kung mismong main engine, exhaust system o iba pang machinery ang nasira. Wala ring naiulat na paglubog, malaking oil spill o casualties. Ayon sa tracking information, wala itong dalang oil cargo at naglalayag itong nakabalast. Sa ilalim ng naunang blockade mula April 13 hanggang June 18, sinabi ng Amerika na mahigit 140 ships ang pinabalik at siyam ang na-disable. Pansamantalang inalis ang blockade matapos ang June 17 agreement. Sa maikling pagbubukas na yon, tinatayang nakapag-export ang Iran ng 74 million barrels ng langis, posibleng nagkakahalaga ng hanggang 6 na bilyong dolyar. Ngayon, bagsak na naman ang traffic. 11 commercial vessels lamang ang tumawid noong Miyerkules kumpara sa pre-war average na 138 kada araw. Pero heto ang matinding problema. Kayang pigilan ng Amerika ang isang tanker, ngunit hindi ibig sabihin na kontrolado na nito ang buong Strait of Hormuz. At kung hindi sapat ang blockade at airstrikes, baka ang susunod na target ay hindi na barko, kundi mismong mga isla ng Iran. Dahil ayon sa mga military expert, hindi sapat ang airstrikes at blockade ng US kahit gaano pa ito kalaki o katindi upang pigilan ang pananalanta ng Iran sa Strait of Hormuz o maging ang paglabas ng Iran ng kanilang mga oil export. Kahit wasakin ng US ang ilang radar, drone launcher at missile battery, napakahaba ng coastline ng Iran. Marami sa mga sandata nito ay mobile, nakatago sa bunker o inililipat bago dumating ang susunod na American strike. Kaya bumabalik ang mas delikadong tanong, magpapadala ba ang Estados Unidos ng ground forces para agawin ang mga isla ng Iran? Noong July 13, tinanong si President Trump kung posible ang ganitong operasyon. Hindi niya ito itinanggi. Ang sagot niya, hindi niya pwedeng sabihin dahil magiging katangahan yon kung mayroon ngang military plan. Hindi rin yon kumpirmasyon pero hindi rin ito simpleng no. Para maintindihan kung bakit pinag-uusapan ng mga islang ito, isipin mo ang Strait of Hormuz na parang makitid na gate ng subdivision. Sa pinakamakitid na bahagi, nasa 40 kilometers lamang ang lapad nito. May dalawang pangunahing shipping lanes, tig 3.7 kilometers ang lapad na pinaghihiwalay ng 3.7 kilometers din na buffer. Diyan dumadaan ang napakalaking bahagi ng langis at natural gas ng mundo. Kapag natakot ang shipping companies, tumataas ang insurance, kumukonti ang barko at pwedeng sumipa ang presyo ng fuel hanggang sa pinakamataas. Sa paligid ng gate na ito, nagkalat ang mga isla ng Iran para silang bantay tore na maaaring lagyan ng radar, missiles, drones, fast attack boats at air defense systems. Unang grupo, Abu Musa, Greater Tund at Lesser Tund Islands. Maliliit na mga islang ito, halos 25 square kilometers lang ang pinagsamang lupain. Pero katabi sila ng deep water route na ginagamit ng malalaking tankers. Inagaw sila ng Iran noong 1971 habang inaangkin pa rin sila ng United Arab Emirates. Ang Abu Musa at Greater Tund ay may IRGC facilities, fast boats, missile positions at air defenses. Ang Lesser Tund naman ay mas maliit at pangunahing ginagamit ng militar ng Iran. Tinamaan na ng US strikes ang Abu Musa at Greater Tund nitong mga nakaraang araw. Sa tatlong ito, mas madaling isipin ang mabilis na American assault. Mas malayo sila sa Iranian mainland kumpara sa Qishim Island. Maaaring pasukin ng Marines matapos bombahin ang natitirang depensa sa mga islang ito. Pero heto ang sabit, kahit maagaw silang lahat, hindi pa rin otomatikong bubukas ang strait. May ikalawang defensive line ng Iran, ang Larak
Hormuz at Qassim Islands direkta sa labas ng Bandar Abbas. At dito nagiging sobrang bigat ang laban. Ang Qassim ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf. Mahigit 1,400 square kilometers ang lawak nito. May malaking civilian population at pinaniniwalaang may mahalagang IRGC facilities. Halos nakadikit ito sa Iranian mainland kaya madaling suportahan ng artillery, drones at missiles. Kapag nakuha ng Amerika ang Qassim, Larak at Hormuz, pwede nitong bantayan ang pangunahing daanan at halos ikulong ang Bandar Abbas mula sa dagat. Ito ang island group na may pinakamalaking epekto sa aktual na kontrol ng strait, pero ito rin ang pinakamahirap hawakan. Ang mga Amerikanong sundalo doon ay parang nakatayo sa harap mismo ng baril ng Iran. May isa pang pangalan na palaging lumilitaw, ang Karg Island. Hindi ito nasa strait. Nasa mas malalim itong bahagi ng Persian Gulf, humigit kumulang 32 kilometers mula sa Iranian coast. Pero dito dumadaan ang tinatayang 90% ng crude oil exports ng Iran. Kung Qassim ang susi sa strait, ang Karg naman ang susi sa bulsa ng Tehran. Kapag naagaw ito, pwedeng mawalan ng Iran ng pangunahing lagusan ng langis at malaking pinagmumulan ng pera. Pero hindi nito otomatikong mapipigilan ng missiles at drones na manggagaling sa mainland. Pwedeng maagaw ng Amerika ang isang maliit na isla. Pwede rin itong wasakin ang mga depensa bago magpalapag ng Marines. Pero ang sabay-sabay na pagkuha sa Abu Musa, Tums, Larak, Hormuz at Qassim ay ibang usapan. Kailangan ito ng warships, fighter aircraft, electronic warfare, minesweepers, helicopters, landing craft, engineers, medics, air defense at tuloy-tuloy na supply. Hindi na iyon raid, isa na yung full-scale amphibious campaign at ang landing ang maaaring pinakamadaling bahagi nito. Ngunit ang pananatili rito ang magiging buwis buhay para sa mga sundalong kano. Kung magdesisyon ng Amerika na agawin ang isang Iranian island, hindi ito magsisimula sa mga sundalong susugod sa beach. Magsisimula ito sa napakalakas na pambobomba. Bago makalapit ang landing force, kailangang pansamantalang patahimikin ng US ang Iranian radars, air defense systems, coastal artillery, anti-ship missiles, drone sites at command centers. Kailangan ding hanapin ang mga fast attack boat at mine layer na pwedeng sumugod sa American warships. Posibleng gumamit ang Amerika ng stealth fighters gaya ng F-35, strike aircraft gaya ng FA-18, electronic warfare aircraft gaya ng EA-18G Growler at MQ-9 drones para sa surveillance at precision attacks. Pwede ring maglungsad ng long-range missile sa mga barko at submarino. Pero hindi ibig sabihin na kapag binomba ang target, borado na ito. Maraming Iranian launchers ang mobile, lalabas, magpapaputok, pagkatapos magtatago ulit. Ang iba ay maaaring nasa tunnel, bunker o civilian areas. Pwedeng masira ang isang radar ngayon at mapalitan kinabukasan. Kasabay nito, kailangang linisin ang mga ruta laban sa naval mines. Isang mina lang ang tumama sa landing ship ay pwedeng pumatay ng maraming sundalo, harangan ang ruta at guluhin ang buong operasyon. Kapag gumawa na ng pansamantalang opening ang US, saka papasok ang assault force. Maaaring dalhin ang Marines gamit ang landing craft, helicopters at MV-22 Osprey. Ang ibang tropa ay pwedeng dumating sa airborne assault. Ngunit habang bumababa sila, kailangan protektahan sila laban sa missiles, drones, artillery at small boat swarms. Sa Karg Island, may estimate na nasa 1,200 American troops ang kailangan para sa initial seizure, pero para sa mas malawak na operasyon kapag isinama ang air defense, engineers, medics, logistics at command personnel, maaring umabot sa 5,000 hanggang 10,000 sundalo ang initial force. At kung maraming isla ang sabay-sabay na kukunin, mabilis pang lalaki ang bilang. Sa Qassim Island, mas matindi yun. Mas malawak ang isla, maraming residente at napakalapit sa mainland. Kahit kontrolado ng Amerika ang beach, pwede pa rin itong paulanan ng artillery shells, ballistic missiles at one-way attack drones. Pagkatapos, papasok ang pinakamahirap na bahagi sa digmaan, supply. Bawat bala, pagkain, tubig, gamot, fuel, replacement part at air defense interceptor ay kailangan dalhin sa isla. Ang helicopters at transport aircraft ay pwedeng barilin. Ang cargo at supply ships ay pwedeng tamaan ng mina, cruise missiles o drone boats. Kailangan din ng engineers na magtatayo ng bunkers, ayusin ang runway at gumawa ng depensa laban sa tuloy-tuloy na bombardment. Kailangang may evacuation plan para sa mga sugatan, pero maging ang medical helicopters ay dadaan sa contested airspace ng Iran. At hindi kailangang maglungsad ang Iran ng malaking counter-attack. Pwede nitong hayaang manatili ang mga Amerikano sa isla. Pagkatapos ay unti-unti silang ubusin sa pamamagitan ng missiles, drones, sabotage at gabi-gabing pag-atake.
Pwedeng makuha ng Amerika ang lupa sa loob ng ilang oras o araw, pero ang paghawak dito ng ilang buwan habang nakatutok ang buong arsenal ng Iran ang pwedeng maging tunay na bangungot. Kaya ang tanong kung posible bang agawin ng Amerika ang mga isla ng Iran, ang malaking sagot, oo. Pero napakagastos. Sa lakas ng US Air Force, Navy at Marine Corps, malamang na kayang sakupin ng isang maliit na isla gaya ng Greater Tombed o Lesser Tombed. Pero may 4 na posibleng level ang operasyong ito. Ang bawat level ay may kasamang mas malaking peligro. Una, limitadong raid. Lalapag ang Special Operations Forces o Marines. Sisirain ang radar, missile, drone facilities at command posts. Kukuha ng intelligence pagkatapos ay aalis. Ito ang pinakamababang commitment pero pansamantala lang ang resulta. Kapag nakaalis ang Amerika, maaaring magdala uli ang Iran ng bagong launcher at tropa. Ikalawa, agawin ang Abu Musa at Tombed Islands. Mawawalan ang Iran ng forward bases at maaaring ibalik ng Amerika ang mga isla sa UAE. Ikatlo, sakupin ang Qassim, Larak at Hormuz. Ito ang operasyong may pinakamalaking tsansang baguhin ang control sa strait. Pero halos katabi ng Iran ng mga islang ito, ang American garrison ay mabubuhay sa ilalim ng tuloy-tuloy na missile, drone at artillery threat. Ika-4, kunin ang Karg Island. Ito ang direktang suntok sa oil income ng Tehran. Kung maputol ang terminal na humahawak sa tinatayang 90% ng Iranian crude oil exports, mawawalan ng gobyerno ng napakalaking kita. Pero malayo ang Karg Island sa bungad ng Strait of Hormuz. Kahit makuha ito, maaari pa rin umatake ang Iran sa Hormuz. Yan ang problema. Ang Iran ay hindi kailangang manalo sa isang digmaan. Kailangan lang nitong gawing mahal, madugo at politically toxic ang okupasyon ng US. At kahit kontrolado ng Amerika ang lupa, hindi ibig sabihin na babalik agad ang commercial shipping. Ang mga shipping company ay hindi nagtatanong kung kaninong bandera ang nakatanim sa isla. Titingnan nila kung mas ligtas ba ang crew, kung may mina ba sa tubig at kung magkano ang insurance. Kahit isang tanker lang ang masunog, pwedeng umatras uli ang dosen-dosen ng barko. Sa loob ng Amerika, maaaring suportahan ng publiko ang mabilis na raid. Pero ibang usapan ang maraming sundalong Amerikanong namamatay habang nagbabantay ng malayong isla ng walang malinaw na exit plan. Mabilis itong maikukumpara sa Iraq o Afghanistan. Kaya ang kasalukuyang airstrike sa mga nabanggit na isla at coastal missile sites ay maaaring battlefield preparation. Maaari rin silang pressure lamang para ibalik ang Iran sa negosasyon. Wala pang konkretong ebidensya na may final order na para sa ground invasion. Ang pinakaposibleng hakbang ay mas marami pang airstrikes, blockade enforcement at limitadong raids. Ang pag-okupa sa mga isla ng Iran ng sabay-sabay ay posible sa military sense pero napakamahal sa strategic at political sense sa panig ng Amerika. Sa madaling salita, kayang maglapag ng Amerika ng bandera sa isang Iranian island. Ang tanong ay kung gaano karaming barko, eroplano at buhay ng kanilang mga sundalo ang kailanganin para manatili roon. Dahil sa sandaling tumapak ang unang American Marine sa lupa ng Iran, hindi na lamang ito operasyon para buksan ang Strait of Hormuz. Isa na itong full-scale ground war at maaaring wala nang madaling atrasan para sa kapwa Iran at Estados Unidos. At maaari ding sumali pa sa eksena ang Israel na lalong magpapagulo sa sitwasyon sa gitnang silangan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.